Madami ng mga pasyalan na matatagpuan dito sa Tagaytay. Isa ito sa dahilan kung bakit dinadayo at pinupuntahan ito ng ating mga kababayan, maging local tourist man o maging banyaga. Bukod din kasi nakitang-kita mula dito ang Taal Volcano, dito rin natin matatagpuan ang ilan sa mga sikat na pasyalan tulad ng Sky Ranch, People's Park at iba pa. Ilan lang yan sa mga sikat na pasyalan na dito natin matatagpuan sa Tagaytay. Samahan mo pa ng malamig na klima, kaya sa araw ng Sabado at Linggo, asahan mo na marami talagang mga motorista ang umaakyat dito upang magpalamig at mag-enjoy sa magandang tanawin na makikita dito. Kaya asahan na rin natin ang sobrang traffic na mararanasan natin dito, lalo na sa araw ng Sabado at Linggo. Lalo't mabiyahe ka ng Lian, Nasugbo at Calatagan. Kaya naman ang bibisitahin natin ngayon ay ang alternative road na matatagpuan natin dito sa Tagaytay, na magkukonekta naman mula dito sa Emilio Aguinaldo Highway, Mendes at Alfonso. Titingnan natin ngayon kung madadaanan na ba ang alternative road na matatagpuan natin dito sa Tagaytay para makaiwas tayo sa sobrang traffic na mararanasan natin dito. Nandito tayo ngayon sa Emilio Aguinaldo Highway. So nandito tayo ngayon sa Tagaytay. At itong itong daan na ito ang bypass road ng Tagaytay. Kung hindi tayo dadaan doon sa pinaka main highway. So ngayon, titingnan natin itong Emilio Aguinaldo Highway. At i-check natin itong bypass road ito kung tapos na ba. Itong bypass road na ito mula dito sa Emilio Aguinaldo Highway, tatagos naman ito ng Crisanto de los Reyes Avenue. Tapos tatagos naman ito doon sa Mendes, Tagaytay Road. So titingnan natin ito kung ito ay madadaanan na ba. Makikita natin dito marami pang nire-repair. Pero itong daan na ito 4 lanes. Patapos na po silang mag-widening dito. So itong project na ito, panahon pa ito ni Secretary Mark Villar, sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ito ang phase 1 kung tawagin ko. Ako na lang magtawag dito ng phase 1. So ang phase 2, hindi ko alam kung madadaanan na ba yung papunta naman ng Mendes, Tagaytay Road. So yun ang i-check natin ngayon, ang phase 2. So ito, matagal na itong tapos at matagal nang maraming nakakalam nito na pwede tayong dumaan dito kung ayaw nating mabulahaw doon sa traffic doon sa may Tagaytay Circle, sa may rotunda ng Tagaytay. Ito ang magandang alternative road. May nakasulat dito, Alfonso Amadeo Tagaytay Road. Ayan. Ito ang makikita natin. Napakagandang daan nito. May bike lane sila dito.
So ito ang Crisanto de los Reyes Avenue. So papunta ito ng doon sa pinakaano ng Tagaytay sa Skyruns. Yan, papunta yan doon, itong kalsada na ito. So ngayon tatawid tayo. So ito namang bypass road na ito, papunta naman ito ng Mindis Tagaytay Road. So yung daan na yan, Crisanto, yung highway na yan mga kabintor, ang tawag dyan ay Crisanto de los Reyes Avenue. Papunta naman yan ng Tagaytay proper, doon sa ano. Tapos ito namang isa, yung kaano niyan, papunta naman yan ng Amadeo. Tapos itong bypass road na ito papunta ng Maynila, doon sa may Emilio Aguinaldo Highway. Tapos dito tayo ngayon, tatagusin natin ito, papunta naman tayo ng Mindis Tagaytay Road. So napakagandang alternative nito na daan para hindi tayo matraffic sa doon sa may main road, doon sa may rotunda ng Tagaytay. Kasi pag oras ng mga halimbawa araw ng Sabado at Linggo, sa dami ng mga pasyalan dito, talagang traffic doon. Kaya ang biyahe naman papunta ng Nasugbo ay pwede nang dadaan dito sa bypass road na ito at hindi na gaanong ma-traffic doon sa pinaka main road. So tuloy-tuloy tayo, tatagusin natin ito. Paris Bangdet. Batangas, Alfonso, Mindis. Ibig sabihin hindi papadaanan dyan Indang. So kung Indang ka, Batangas, Alfonso, ipinagbabawal ang kolorum na Bukit Tricycle Study. Tuloy-tuloy tayo mga kabintor. Ituloy na natin to. So dito hindi pa talaga siya puspusan na tapos, ano po. At makikita natin dito tuloy-tuloy pa itong kinukumpuni. Ngayon medyo maaga pa, kaya wala pa talagang wala pang wala pang nagtatrabaho. Pero itong tulay na ito pinapalakihan, no? Meron pang mga backhoe dito na nakikita ko. Napakagandang daan. Delikado pa daanan dito paggabi dahil marami pang nakaharang na mga barrier. So mag-ingat-ingat lang kayo kung dito kayo dadaan dahil marami pang nagkakasagabal dito. Pero madadaanan na.
kailangan nila nitong barrier. Tapos ito para to sa tulay. Dito nila binubuo yung tie beam, ang tawag yan, tie beam o beam para sa tulay. So hindi pa siya malinis dahil hindi pa nga siya fully na natatapos itong kalsada na ito. So ito yung makikita natin dito. Meron siyang sariling sidewalk na safety talaga sa mga tao na hindi siya maano ng truck. Yan o. Pag matapos ito siguro lahat, ito lilinisan din to tulad doon sa phase 1 na ano, na maganda yung sidewalk nila. So tuloy-tuloy tayo doon sa kabila, doon sa pinaka highway na ng Mindis Tagaytay Road. Dito malinis na yung ano nila, yung sidewalk nila, dahil tapos na ito dito na porsyon. Batangas Alfonso. Mindis Cavite crossing Batangas Alfonso, Mindis. Dito tayo. No entry, close construction. Ibig sabihin hindi pa siya tapos. Puntahan muna natin. So mga kabintor, hanggang dito lang, dead end na ano. Pero ito, ituloy-tuloy ito doon sa ano. Wala tayong mapagtanungan dito. Okay mga kabintor, itong bypass road na ito, dito, pagdating natin dito sa ano, dito sa unahan ng konti sa Mindis Tagaytay Road, dead end na ito. Pero kung makikita natin sa drone video, makikita natin ang karugtong doon, malapit na lang, ito lang bundok na ito lang lupa na ito ang nakapamagitan, pero malapit na itong madugtong. So yung karugtong naman ito, papunta naman ito ng Alfonso, doon sa tawag din anong tawag na ano, no? Luksuhin, Mangas Road, yung ano na yun, yung pinaka main highway naman doon sa may Alfonso. So malapit na talaga itong matapos at madadaanan natin ito pag oras na matapos ito, at maiwasan na natin ang pinaka main highway doon sa may Tagaytay papunta ng Nasugbo. So magandang daanan ito, at ito makikita natin dito ay 4 lanes ang kalsada. So ngayon pupuntahan naman natin doon ang
pinaka-sentro ng Mindis. At titingnan natin ang ano doon, yung i-check na rin natin yung ginagawa nilang flyover, kung ano na ang mga detalye doon. So papasadahan lang natin para may konti tayong alam na may mga ginagawang pagbabago dito sa mga daan dito sa Tagaytay. Okay? So ito yung pinakasentro ng Mindis. Meron silang mga side more. Tapos dito makikita natin dito medyo malaki na yung may mga poste na nakatayo dyan sa gitna ng kalsada. Yan o. Makikita natin yung mga poste, mahaba na yung mga nakatayong poste rito. Ito ay gagawing flyover para sa pag-iwas ng traffic dito. So, dahil sa oras ng Sabado at Linggo, sa araw pala ng Sabado at Linggo, talagang napaka-traffic dito dahil sa sobrang dami ng pwedeng mapapasyalan dito at makakainan. Kaya malaking tulong na rin ito. Ngayon pa lang umaga, medyo traffic na nga. Pero hindi naman siya ganun talaga ka-traffic. Maya-mayang konti, mga hapon, mga bandang hapon, yung bandang tanghalian, talagang traffic dito dahil marami kumakain dito at dumadayo dito ng mga turista. Lalo na sa araw na Sabado at Linggo. So ngayon pinapasadahan ko lang ito at pupuntahan natin yung missing link, yung doon sa karugtong ng bypass road. Pupuntahan natin doon yung karugtong ng bypass road na yon, doon sa may Alfonso, para buo talaga yung video natin. Welcome to Alfonso. Mga kabintor, dito sa Barangay Mangas matatagpuan natin itong pinakadulo ng bypass road, no? So titingnan muna natin doon. Ito yung karugtong nung binuntahan natin kanina na hindi pa siya tapos. Ngayon pupuntahan natin yun. Pupuntahan natin at i-check natin kaganda ng daan. 4 lanes ito mga kabintor. Ano po?
So mga kabintor, yan yung karugtong nung pinuntahan natin doon kanina, ano. So tulay pala ito. So yun na lang yung namamagitan para madadaanan itong bypass road na ito. So itong kinatatayuan ko ngayon, nandito tayo sa Barangay Mangas. Tapos ang ano naman ito, tagos naman itong bypass road na ito. Papunta naman ito ng Alfonso doon sa Luksuhin Mangas Road sa pinakabayan ng Alfonso. So ito naman, papunta naman ito ng Mindis. Pero dahil dyan sa ano na yan, lupa na yan, yan na lang yung namamagitan para madugtong itong bypass road na ito papunta ng Emilio Aguinaldo Highway. Doon naman sa may pinakasentro naman ng Tagaytay. So yan po ang update dito mga kabintor sa bypass road na ito. So napakalawak ng bypass road na ito. Pag oras ito ay matapos, napakagandang daanan na ito at makaiwas na tayo sa matraffic na area doon sa pinaka main highway ng Tagaytay. Tapos dito sa may Skyruns, yan makaiwas na tayo pag oras na matapos itong bypass road na ito. So yun lang mga kabintor, ang aking update dito sa daan na ito. Napakaganda.